We are now joined by Laguna Governor Sol Aragones on the show. Magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Morning Matters. Good morning, Gretchen, at good morning sa lahat ng inyong mga tagapanood. Hey, Governor, there is a partnership now between your province and Mr. Ramon Ang. Tell us more about that. Ano po yung mga napag-usapan po ninyo dun sa meeting at napagkasundoan? Una, blessing sa amin, itong matagal na namin hinihintay na tulong para masolusyonan ang matagal ng problemang baha sa lalawigan ng Laguna. Nag-usap kami ni Sir Ramon Ang para magkaroon ng MOA para tulungan niya kami palalimin at palawigin ng mga ilog at iba pang development na pwedeng gawin para maibsan yung baha sa lalawigan ng Laguna. At gagawa kami ng MOA para gawin ito at siyayuhan habang kami naman sa provincial government ay bubuo ng task force kung saan involved din dito lahat ng mga mayors at iba't ibang stakeholders para paghandaan nga itong proyektong ito. Pero ang pinakamaganda, no cost sa provincial government at masusolusyonan ang baha ng lalawigan ng Laguna. Hindi ito instant, may proseso, pero handa kami maghintay sa proseso nito kasi finally andito na yung tutulong sa amin. Oo. Pagdating po dun sa tulong na ibibigay po ng San Miguel Corporation, ano po exactly ang kanilang gagawin? I mean, because when you talk about flood control, there are various methods to this. Meron po yung river dredging na sinasabing kailangan nga po dyan sa Laguna de Bay. At meron din po yung mga drainage system. Ano po yung sakop nung kanilang tulong? Gretchen, dredging ang gagawin ni Sir Ramon Ang ito. Sa katunayan, bago pa nga itong meeting na ito, ay nagsimula na rin sila. Bawa, kiniklear na nila yung San Pedro area, Binyan areas, nag-mapping na rin sila. So, bago pa yung meeting, talagang pinaghahandaan na nila ito. At natutuwa tayo dahil nagbigay na rin sila ng report sa atin, ano ba yung estado ng mga rivers dito sa lalawigan ng Laguna. So, we can plan para dun sa gagawin na dredging na gagawin din yan sa Metro Manila. So, nasa process kami ngayon ng coordination kung paano i-implement ang lahat ng ito. Itong dredging ho, saan areas ho gagawin most likely? And where is this most needed? Dito unang-una dyan sa mga San Pedro, Binyan areas. Pinapakita rin namin kay Sir Ramon Ang at sa niya itong bahagi ng 4th District namin, yung mga baha in areas talaga at kung saan kumbaga nag-overflow yung tubig every time na may baha, no? So maraming areas ito, ang nasasabi pa lang namin sa kanya ngayon, yung nakita namin at ima-match namin ito doon sa mga nakita nila kasi may mga video rin sila. Actually, may drone pa sila na video to identify ano yung mga areas na kailangan for dredging. And we're hoping na may pinamahan kaagad. Ang bilis nga nila kasi nihanda na rin kaagad nila yung MOA for this. Talagang very serious to Health Laguna. And kami rin naman, tomorrow, i-ready na namin yung task force para isa-isa na namin yung plan of action para matupad itong pangarap natin para sa Laguna. Would you have any estimate as to how many kilometers they are planning to dredge and how deep at pati po yung magiging cost po nitong project? Kahit na nasasaluhin po ni Mr. Ang. Sa ngayon, wala pa, Gretchen. Pag-meet na namin sa municipal mayors after the formation of the task force, doon namin makikita yung mapping, yung costing, ano yung mga areas na i-dredge, then we'll discuss it with Sir Ramon Ang team, no? So, but important now, yung matagal ng problema ng mga kababayan namin sa lalawigan ng Laguna, eto na, may tutulong na actually. Grabe yung yung reaction ng mga tao sa lalawigan ng Laguna. Sobrang tuwang-tuwa sila. Dahil alam mo, Gretchen, dito sa amin, merong mga, umulan lang ng konti, pero yung tubig, bago humupa 3 to 6 months, ganun katagal. Way of life na ng mga tao na merong tulay na kawayan na dinadaanan para lang makapasok sa school, makapasok sa trabaho. So ito yung mga sad stories na
finally ay matutulungan na. Kasama rin namin dito si Congressman Arman Dimagila at iba pang mga opisyal na talagang ina-advocate nila itong solusyonan yung baha sa Laguna. Actually, nakapunta nga po ako doon sa isa sa mga barangay, sa Barangay de la Paz, sa Binyan, Laguna. Ayun nga po, nirereklamo nga nila dahil buwan-buwan silang nakalubog sa baha. Pero dredging ho ba talaga yung parang pinaka nakikita niyong solusyon? I mean, because there is a House resolution by Binyan City Representative, yun nga kay si Congressman Dimagila, na wanting to review all existing flood control efforts and to consider the feasibility of large-scale dredging as an immediate and sustainable solution and to reassess nga yung effectivity ng mga naging flood control project. Yeah, that's a good move from Kong Arman Dimagila. No? So, we both agree na dredging talaga yung solusyon dito, but it's also good to review din yung mga existing na drainage and flood control natin dyan. So, I think secondary yon. But the immediate solution that we see talaga yung dredging talaga. So, it's a good move kasi naghain nga paano batas sa Kongreso habang kami naman sa provincial government ay nakikipag-usap naman kay Mr. Ramon. Oo. Sabi niyo nga po sa inyong posted, si ultra-bilyonaryo Ramon ang mismo magbibigay ng tulong para ayusin ang problema sa baha. Walang gastos sa gobyerno. But alam niyo naman po yung kasabihan, no? There's no such thing as free lunch. People are asking, what's in it for Mr. Ang? What's the catch here? But during the interview, he mentioned na no cost ito. We will not ask even the tax, I forgot the term, pero parang wala kang hihingin kahit na yung libreng tax or whatever. Wala talaga. And nakita rin naman natin yung ginawa niya in the past na talagang tumutulong siya without anything in return. No? I mas magandang i-highlight yung salamat sa isang tao na nagmalasakit pero walang hinihinging kapalit. Not only dredging, Gretchen, nakapagsasolusyonan na ito, pero yung yearly na maintenance para dito, tututukan din talaga nila. So, it's a long-term project, it's a long-term plan na talagang hanggang dulo tututukan pa rin siya. Some are saying that his interest here might be yung lupa na makukuha mula doon sa dredging para to be able to augment yung low level also of the Bulacan Airport, which is also being built by the San Miguel Corporation. Would you know ano po yung gagawin doon sa makukuha na tambak na lupa pagkatapos po ma-dredge? Yeah, so hindi pa namin dinidiscuss yung mga bagay na yan, basta ang dinidiscuss lang muna namin yung dredging, yung plano sa lalawigan ng Laguna. And ako naman, Gretchen, ang trust ko dito, ang major concern ko dito, yung tulong na ibibigay. Grabe, the longest time, naghahanap kami ng solusyon para dito. And may dumating na tao na gagawa nito para sa amin. Sobrang thankful kami ang buong Laguna. We have more than 3 million residents in Laguna and we are all thankful for the help of Mr. Ramon Ang. So I think we want to focus on that matter, than anything else. Okay. If we take a look at the President's list of provinces that receive the most funding for flood control, wala pong Laguna ron. Which is a little bit, for me personally, shocking to me because Laguna de Bay is catch basin of many watersheds. Kamusta naman ho ang budget po ng inyong probinsya nung kayo ay umupo bilang governor? Ano po yung mga update dun sa mga flood control projects? That's something that we are reviewing pa, Gretchen, sa flood control. Nabasa ko rin yan, nakita ko rin yun. Kaya sabi ko, it's also good to review din ano ba yung naging status ng flood control project sa Laguna. So, kasi nag-focus muna ako sa health nung unang buwan ko, and ngayon we're looking na rin doon sa flood, no? So,
nire-review namin yan. Nire-review namin. Pinapacheck din natin doon sa engineering office natin yung mga projects about flood control din natin. Oh, pero tama ho ba na may master plan na around the Laguna-Debay river system? The plan is actually there. Yes, I heard na meron na, but I haven't seen it muna rin eh. Kailangan makita ko talagang meron. And then, kailangan kong aralin pa rin siya in the next few days. Ayun, isa rin yan sa pag-uusapan namin dun sa task force na bubuuin namin. So, we'll choose ano bang meron na, anong kailangan improve, anong kailangan ayusin. So, that's part also nung pagiging planning namin for the formation nitong ating task force for yung sa flood. But to your assessment, what are the flood hazards in Laguna? Apart from the one that you mentioned kanina, na meron po kayong mga several barangays na laki pong nakalubog sa baha dahil low level ito, what are the problems of the province when it comes to yun nga po yung pagbaha? Well, alam mo, maraming areas like yan, nag-golf sa Bae, dun sa 2nd district namin, sa 4th district. Ang daming kailangang ayusin. Ibig sabihin, maraming kulang. Kaya maraming kailangang dagdagan at kailangang ayusin. So, i-identify namin lahat yan. Kasi 1 month pa lang ako ngayon as governor. So, inaaral pa natin lahat, no? But sabi ko nga, hindi naman panahon para mag-isip saan ba nagkulang, sinong nagkamali. So, moving on, ano yung solusyon na pwede natin gawin? I would like to focus on that. Correct. So, ang importante, masolusyonan yung problema, may tutulong, at kami handa makipagtulungan dahil susolusyonan ang problema na walang cost. So, thank you very much to Mr. Ramon Ang. Governor, meron po ba tayong update dito po sa Laguna Lakeshore Road Network? Ito pong, di ba Laguna Lakeshore Expressway Dike, ay nung panahon pa ni Pangulong Aquino na na-bring up po ito, at ngayon, nag-evolve na siya to actually becoming a road network around the bay. Would you have any updates as to the progress of that project? We are communicating with LLDA about it. No? So we're asking for the report. So we're still studying it and we'll update you once we have the report. Kasi gusto ko muna na kumpirmado yung mga detalye before ako mag-update tungkol dito. Oo, kasi the President is centering on these flood control projects and doing a reassessment. So I guess it all begs us to look deeper into these concerns. But, okay, thank you so much. Anything else that you'd like to say about the flood control? Okay. Una, nagpapasalamat po ang buong lalawigan ng Laguna kay Mr. Ramon Ang sa blessing na ito. Kumbaga, matagal namin pinangarap at inintay ito. At hopefully, nandito na. Pero gusto ko rin sabihin, Gretchen, sa mga kababayan ko na hindi po ito madali, hindi isang mabilisang solusyon. May proseso, kailangan lang natin maghintay. Ang mahalaga, may unang hakbang na dahil may tutulong na po sa lalawigan ng Laguna. Gretchen, maraming salamat sa iyo sa pagbibigay ng chance na maikwento natin ang kwento ng lalawigan ng Laguna. Thank you, Gretchen. Ang ibig sabihin po, hindi na po magre-request ng budget ang Laguna sa flood control kasi nakalibre na. Nakalibre na, oo. Malaking bagay ang libre. Diba? Yung ibang, ang maganda kasi yung ibang pondo magagamit na lang namin sa social services, especially dun sa problema ng health ng lalawigan ng Laguna. So we are very happy sa development na ito. Alright, maraming salamat po for joining us today and giving us updates on the plans for flood control in the province of Laguna. We have Laguna Governor Sol Aragones. Thank you so much for your time.